ang sinasabi ng DepEd. So ano po yung gusto nyong legislation para mapataas natin yung reading comprehension ng mga bata at saka yung mathematics and science abilities? Primarily, na-mention po natin doon sa ating presentation, if the Department of Education is given the budget that it is requesting, we will be able to open more programs to address the learning problems of our students. So, initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate. Alam niyo, sweldo yata hinihingi niya dyan. Bakit kanyo? Ha? At kung totoo naman pong aware talaga siya sa trabaho niya sa DepEd, alam niya ho dapat hindi po 100 billion ang kailangan. Hindi po ganun kaliit ang hinihingi na budget taon-taon para sa DepEd sa lawak nito. Ang 100 billion, sweldo niya yung hinihingi niya. Yung pagkatapos siya magsalita niyan, ang pondong nakalaan sa DepEd, 800 billion. Oh. As well to Congress and the House of Representatives, if you give us, the people here sitting in front of you, utang inang English yan. 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Oh, ano nangyari? Sus. Thank you. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the So, timo, umamin ng kapalpakan, nag-cause ng stress sa DepEd. Education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Ito pa, pinakamalala. Yes. So yes. Initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Sabi nila, edited raw yung mata. Hindi pa yata uso yung AI nung mata niyang yan. Thank you. Tapos, ito ngayon ang masakit. Kapag ito naging presidente, nagka-leche-leche tayo. So, guys, how would you justify her actions and decisions? Diba? Paano niya justify yon? Pag pumalpak si Sara, ilang taon namin kayong pagtatawanan for the views, for the content. Ilang taon namin kayong lalait-laitin. O paano ngayon yan? 'Di ba? Paano yung palilitoy? Paano pagka nagkaroon na ng
irerepresenta ang bansa. Pupunta ng ASEAN. Pupunta ng APEC, o pupunta ng UN. 'Di ba? Lang eh. Ay nako. So ito yung gustong iluklok nila. Oo. Ay nako po. Bakit nag-resign si Lacson? Balik Blue Ribbon at tactic delay. Alam niyo na ho yung sagot doon. Recent pong balita yan. Tingnan mo, gusto mong matuloy. Oo nga, di ba yun ang gusto mong marinig? Sabi niyo kasi natatakot. Ako, gusto ko nga matuloy. Uulitin ko pa eh. Gusto kong matuloy. Gusto ko yung pagkatapos ng pumalpak na rally nila, pumalpak na gulo. Gusto ko yung may mga hinuhuli ng pulis. Tapos gusto ko bumalik si General Torre for special action, manghuhuli na naman ng religious leaders. Diba, saya-saya kaya nung ganun. Alam nyo ba ha, nung panahon ng tatay ni PBBM, meron din ho siyang nakalaban na religious group noon. Yung mga Thunders. Yung kasing edad ng tatay ko na pinanganak noong 1926. Anong grupo yung nagrally noon sa Buendia? Religious group yan ha. Na kung saan namaril pa. Pinagbabaril na sila ng mga otoridad. Anong grupo ho yun? Panahon po, anti-Marcos ang rally nilang yun. Minakalaban rin po si Apolacay noon na grupo. Okay, yung mga sasagot diyan, alam nila 'yon. O nga naman. 'Di ba? Totoo, marami. Ay hindi marami namatay doon. Hindi totoo. Maraming tinamaan ng bala, pero wala ho namatay doon. May namatay doon, sila nagtagaan. May bilanggit na ako ha, may pantaga. Hindi ho mga madre, hindi ho mga pare, iba ho laban ang ginawa nila eh. Yung grupong Tadtad, isang kulto, yung grupong Tadtad na yan, nang paniniwala ho nila, hindi sila tinatabla ng bala. Paano ba naman, nung nagrarally sila ron, ang ginawa doon ng Pangulo natin, ang inutos doon sa mga sundalo o sa mga pulis na ang gamitin nyo ay rubber bullets. Lumusob sila, pagtatagain nila yung mga otoridad, pinagbabaril sila. Dahil hindi ho sila tinablan, hindi sila nangamatay, pasa-pasa yung inabot nila. Ang ginawa nila doon, todo lusob sila. Kaya lang eto na ngayon, pumasok na yung mga namatay. At dahil hindi po sila namamatay, dahil nga rubber bullet ang ginamit, nako, talagang may video pang kailan lang na nag-resurface ang SOCMED na lumulusob sila, parang sa ibang lugar, yung province yata, tumatakbo sila. Tapos, gamit lang nilang itak, tapos nakahubad sila, walang damit. Salawa lang. Ayun, binabaril sila parang manok. Pagka tinamaan, at rubber bullet yung tumama, naku, ganadong-ganado lalo. Pag tinamaan ng totoong bala, yun nga lang, hindi na makatakbo. Kasi, kung hindi po sa ulo, sa tiyan, sa dibdib sila tinatamaan. Para na silang manok na nagkikisay-kisay. Yun po yung grupo na yun. Ano yun? Lapi ang malaya. Diba? Yung mga may anting-anting. So, baka ngayon, ganun din yung trip nilang gawin. Ay, nako.